So hello mga kababayan at hello sa ating lahat at sa aking mga subscribers at higit sa lahat po, hello po sa mga Pilipinong nasa iba't ibang bansa ngayon mga OFW. So ito ngayon, gusto ko lang iparemind kay Sara Duterte, yes, wag na rin tawagin BP. Hindi naman siya bagay sa posisyon niya, pangalan lang na BP ang meron siya. Pero sa gawa, sa trabaho, at sa pangakong binitawan niya noong kampanya, wala kahit ni isang natupad. Okay, once again, quick recap lang, call out lang natin si Sara Duterte, mga kababayan ko. Ito, marami akong i-call out sa kanya at sa lahat ng mga DDS vloggers niya. Okay, ito na. Una, Sara Duterte, nasaan yung ipinangako mo noong kampanya na pag-iisahin mo ang mga Pilipino kahit nasaan man ng sulok ng bundok? Nasaan yung sinasabi ni Sara Duterte na mahal niya ang mahihirap at hindi niya kayang saktan at hindi niya kayang magnakaw sa kaban ng bayan? Bagkus, naalala ko sa kampanya neto ni Sara Duterte sa mga rally na sinabi pa niya na huwag tayo kay Leni Robredo dahil sangkot ito at kaalyado niya ang mga dilawan ng mga magnanakaw. Sara Duterte naman, oo, nabulag, isa ako sa nabulag na vloggers kasi kahit saang kampanya, kahit saang karaban, nandoon po ako. Isa ako sa nanawagan din na iboto si Sara Duterte, no? Para maging maganda at tahimik, maayos ang bansang Pilipinas dahil ako po ay isang mga Marcos. So, nanawagan ako sa aking mga subscribers, sa aking mga kamag-anak na iboto nyo din si Sara Duterte dahil part siya ng unity at katandim siya ni Pangulong Bongbong Marcos. O Sara Duterte, sinabi mo pa noon sa kampanya, I'm not sure kung sa Ilocos banda o sa Isabela, kasi sinabi mo noon na hindi ko bibiguin o mga kababayan, pag ako ang nanalo, pag kami ang nanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng request nyo, lahat ng hiling nyo sa akin o sa amin ni BBM, lahat yan ay tatrabahuin namin. Tatrabahuin namin ng sabay, at hindi namin kayo bibiguin. Pag ako ang nanalo, makakasiguro kayo na susundin ko kayong mga Pilipino kasi kayo ang aking lakas, kayo ang magbibigay sa akin ng trabaho. Yes, totoo po yan, BP Sara. Kaming mga Pilipino o kaming mga taxpayer na mga Pilipino, kami po ang nagpapasahod sa iyo. So ano ba itong pinupoint ko ngayon? Karapatan naming mga Pilipinong hanapin kahit ni pisong duling kung saan mo ginamit, kung saan mo inilagay. Karapatan namin yan, DP Sara Duterte. Kaya wag mong sabihin na nakalimutan mo na ang pangako mo dahil nakaupo ka na? Well, hindi naman na bago yan dito sa bansa natin. Pagka nakaupo na ang isang politiko sa pwesto na gusto niya, nakalimutan na niya yung mga sinabi niya noong kampanya. Parang hangin lang yan na dumaan sa katawan natin. Pero Sara Duterte, hindi namin makakalimutan itong ginawa mo ngayon. Since 2022 hanggang ngayon, mas lumala ka palalo. Binantaan mo ang Pangulo namin, na pinaghirapan namin, na pinaglaban namin, na mailuklok lang. Alam mo ba kung bakit marami ng mga DDS ang lumihis at lumipat at galit sa'yo? Dahil Sara Duterte, mapanira kang tao. Hindi bagay sa'yo ang pangalang Vice President Sara Duterte dahil ni ikaw lang ang nakagawa na bantaan ang Pangulo ng Pilipinas. Di ba nakakahiya? Ngayon,
Recap tayo kay Leni Robredo at kay Duterte, sa tatay mo. Wala kang narinig kay Leni Robredo na kinalaban niya si Duterte. Kahit si Duterte noon, tinutuligsa niya mismo si BP Leni Robredo, tahimik lang si Robredo. Ang sagot niya, basta ako, ginagawa ko yung part ko, yung parte ko, na pagsilbihan ang taong bayan sa abot ng aking makakaya bilang inyong Vice Presidente, ay hindi ako magpapatinag kahit siraan pa ako ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang laging sagot ni BP Leni Robredo noon sa panahon nila. Ngayon, ang layo ng BP o ni Sara Duterte kay Leni Robredo, ang daming factors na red flag kay Sara Duterte. Isa, ang pinakamabigat dyan ay ang bantaan niya ang Pangulo, ang First Lady at si Speaker Romualdez Martin. At pangalawa, ito, ang confidential fund. First time if ever na may BP na ang laki at tinatago kung saan ginamit ang confidential fund. Leni Robredo, zero confidential fund. Sara Duterte, bilyon-bilyon ang confidential fund. At isa pa, walang nagawang proyekto ni kahit isa o ni kalahati, ni 1/4, ni 3/4, walang nagawa. Noong siya ang niluklok na bilang DepEd Secretary, Sara Duterte, kung alam mo pala sa sarili mo, hindi mo kaya i-handle yung posisyon na yan, dapat tumanggi ka, hindi ka nag-oo. Bagkos, naging proud ka pa kasi ikaw ang DepEd Secretary na VP ng Pilipinas. Anong ginawa mo? Nagbigay ka ng mga items na hindi naman nagamit, especially yung mga laptop, nasaan? Yung mga computer, nasaan? Ilang milyon din yun. Galing yun sa amin, galing yun sa kaban ng bayan na pinundo namin na para gamitin nyo sa kabutihan at para sa Pilipinas. At sa mga next generation, sana ang makinabang. Nasaan? Wala. Ekes, red flag ulit kay Sara Duterte. At pang-apat, nasaan ang libro mo ng isang kwago na kaibigan? Nasaan na? Naging agila na, naglaho na lang bigla ang iyong libro, Sara Duterte. At ito pa, mas lumala pa si Sara Duterte dahil kada pinapatawag siya sa hearing, sa Senate hearing man yan, kahit sa Congress hearing man yan, wala ni isang anino ni Sara Duterte. Kung siya man ay dumalo sa isang hearing, siya po ay no comment. Yung attorney ko na lang po ang paliwanag dyan kasi may audit na sila, may ano na sila, may sagot na sila. Pero nonsense po ang laman ng inyong sagot, Sara Duterte. Nonsense, walang maayos na paliwanag, napapasikot-sikot lang na daanan, napaka-crossover para daanan yung iyong mga sagot. Walang on point, on the spot talaga kung saan at ipaliwanag mo kung saan mo ginamit yung bilyon-bilyon na pera ang kinurakot mo sa taong bayan, sa amin. Alam mo mga kababayan ko, pag bumili tayo ng isang candy, yung isang itlog, yung isang yung asin, automatic may tax na yan. Kaya para sa mga kabataan katulad ko, pag bumili lang kayo ng isang candy, automatic may tax na yan. So wag mong sabihin Duterte ka pa rin. Dahil tax natin ang ginamit ni Sara Duterte sa pagta-travel, pagbayad ng abogado kay Kaufman sa papa nila. Saan na yun? Billion na po. Million, ilang hundreds of million na po ang hindi nila may paliwanag kung nasaan at saan nila yan ginamit. Hindi po basihan ang pangalang BP Sara. So, para sa'yo, Sara Duterte, sagutin mo kung ayaw mo mawala ng tuluyan ang dignidad mo bilang tao, bilang Bisaya. Kasi ako, Bisaya po ko. Ayaw ingna nga tanang Bisaya, kampi sa imuha Duterte Sara. Ako, Bisaya ko, pili ko kampi sa imo kay kabulok nimo. Ipakita mo na karapat dapat ka bilang BP Sara, humarap ka sa confidential fund hearing mo.
Yun lamang mga kababayan ko, tandaan, huwag magtiwala sa mga Duterte.